Hello and welcome back po sa Pauka Sports. Pag-usapan nga natin ito, marami nagsasabi sa akin, Sir, walang kahinaan itong si Naoya Inoue. Malakas talaga si Naoya Inoue. Ako na nagsasabi sa inyo. Kaya nga dihado itong si Marlon Tapales eh. Pero sa halip na maghanap kayo ng kahinaan po ni Naoya Inoue, ito ang sasabihin ko sa inyo. Just my perspective, dahil iba't ibang tao, boxer, trainer na tinanong ko, medyo may pagkakaiba po ang sagot nila sa kahinaan. Pero may isang bagay na pare-pareho po ang sagot nila. Pag-uusapan po natin yan. Pauka Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. This content is presented by Arena Plus, Astig sa Sports. Malapit na po ang laban ni Marlon Tapales at ni Naoya Inoue December 26, At handa ka na ba dyan, Itong si Naoya Inoue, tinatawag na pinakamalakas ng Asia ngayon. Yung Manny Pacquiao daw ng Japan, pound for pound, lahat na, the monster. Talaga namang nakakatakot ang monster. Ilan lang sa buhay na tao ang hindi takot sa monster. Di ba? At anyway, pag-usapan po natin ito. Isip ako ng isip dahil laging pinag-uusapan paano talunin si Naoya Inoue, ano bang kahinaan niya? May nagsabi naman, Sir, kaya yan, basta maganda sa footwork yung kalaban. Sabi ni KJ, sabi ng iba, ganito. Sabi ko, parang iba-iba yung sinasabi ng tao eh. Pero ito, just a matter of perspective po, Ito po yung i-offer ko sa inyo. And every day, we will have additional thing to think about this fight. Again, yung mga eksperto, they have Tapales as the underdog for a reason. I'm trying to reason out to you paano natin matatalo isang Naoya Inoue na napakahirap po. Pero ako, tiwala ako, puso, boko, game ako sa inyo. At pati bonus ko nga sa inyo, kung makatapales kayo, message kayo sa akin, sagot ko na puhunan nyo dito eh. Para pag natalo, hindi masakit sa inyo. Pag nanalo, good shot kayo. Anyway, ito po yung sa akin. Marami sa atin nag-iisip kung saan ba mahina Naoya Inoue. Ang sabihin ko sa inyo, paano kung i-consider na lang natin at pag-aralan natin kung saan magaling itong si Naoya Inoue? Kung saan siya malakas. Kasi kung alam natin kung saan malakas yung kalaban natin, syempre nag-iisip tayo ng paano i-counter ito. Paano ba natin mapapahina yung malakas? Siguro ang hirap, Sir. Ano ba naman yung explanation? I mean, it's simple. Like, Manny Pacquiao, ang bilis ni Manny Pacquiao, di ba? Sinasabi nila, timing beats speed. Look at Juan Manuel Marquez. Manny Pacquiao is faster than Juan Manuel Marquez, but he beats the speed with timing. So maybe Marlon Tapales could do the same. How do you beat the speed of Naoya Inoue? How do you beat the power of Naoya Inoue? So yun po yung pag-iisipan natin. So instead, siyempre, kailangan natin din alamin kung ano po yung weakness. Pero, instead of that, if you're a true, kumbaga sa war, nag-iisip ka, isipin mo, saan ba ito magaling yung kalaban ko? Hindi ko ito dadalhin dito. So, kumari, magaling po si Naoya Inoue pag nako-corner ka na sa rope. Nagigits yung ibig sabihin ko, pag nandyan, na-corner ka na at binigyan mo ng momentum si Naoya Inoue, paktay talaga dyan. So, anong gagawin mo kung alam mo na gano'n? Siyempre, ka magpapa-corner sa rope. So, what I'm trying to say here is that meron din tayo makukuha sa mga bagay na sa strength ng kalaban natin. Hindi lang yung kahinaan. So, isipin mo, saan magaling si Naoya Inoue sa part ng rings, anong klaseng suntok ang magaling sa kanya. Ngayon, you gotta counter that. You gotta think about the counter. It's hard, but it is one of the action plans. So, ngayon po, every day until December 26, I will offer you something na pwedeng gawin ni Marlon Tapales para manalo dito dahil mahirap talaga patulugin ang monster para bangungutin. So, Pausalud Pauka Sports, let me know if you agree with me or not and what do you think is 1 or 2 or 3 kung ilan man ang keys to win ni Marlon Tapales. Pag-usapan natin sa comment section, share, like, para marami po tayong pag-usapan pa sa susunod. Salamat po sa mga boxing fans at mga follower po ng Pauka Sports. Salamat!